Hello. Hello, good evening po. Hi, good evening. Magandang Mm. gabi. Magandang gabi, Papa Jackson. Lalim ng Medyo boses, kabado. Ano na? Medyo kinakabahan. Kabado 20. Kalma lang. Mm. Ano name? 50. JM, Papa J. J tsaka M lang. Apo, JM. Ilan taon na si JM? 32 po. 32. Yes. Asa ka ngayong gabi? Bulacan po. Anong parte ng Bulacan? Malolos po. Malolos. Okay. Si JM ay from Malolos, Bulacan. Anong ginagawa Bulacan. Anong ginagawa sa buhay ni JM? Nagtuturo po ako. Teacher ka? Nagtuturo. Yes po. Nakatawag ka na ba sa akin dati o hindi pa? Hindi pa po. Okay. Kasi First time pa. may caller din ako a few days ago or a couple of weeks back na taga Bulacan at teacher din. Nagme-message ako sa iyo, Papa Jackson, nung last week yata yan or mga 3 days ago. Talaga, check ko nga. Ano po? November 22 yung huling PM mo sa akin. Unang PM mo sa akin. Ang dami kasi, pasensya ka na ha. Oo. Okay lang po. Tonight, I have around 30 na taong gusto magpatawag. So, pasensya na kayo kung... Kumbaga, hindi naman po ako nag-expect na mare-replyan. Pero, salamat pa din po. If I know bad trip ka sa akin, tigilan. Hindi naman. Sorry. Anyways, si JM ay isang guro. Anong tinuturo mo, JM? Sa po, yung sa TBL. Ano yun? Sa po, mga cooking, sa cookery and then sa baking. Anong Techbook po. ano ang kahulugan ng anong TBL? Yun ang kahulugan ng textbook? Yung sa po yan, sa senior high school. Ano ang meaning ng TBL? Technical Vocational. TVL. Ano ko lang? TVL po. Okay, sige. Gano'n ka nakatagal sa service? Since 2018 po. 2018. Tagal na rin, ano? Matagal. Yan din yung time na nakikinig pa ako sa inyo. Sa kabilang estasyon yata yan. Doon sa sinaunang panahon. Tagal na rin yun, ano? Tagal na din po. Ang layo na ng inabot ng buhay ko. Nandiyan pa rin kayo, no? Kaya nga po Kumbaga, every time po na, halimbawa, nasa biyahe, naka-salpak lang earphone, ayan, nakikinig. Buti nga may mga YouTube na. So, napapakinggan na kahit na hindi na magpuyat. Okay. Anyways, anong paglilingkod kasi JM? Ayun, hindi ko alam kung paano sisimulan. Bakit? Ano meron? Kasi medyo may pinagdadaanan ngayon. Sana nga dumaan lang. So, kaka-break lang kasi medyo sakit pa. Kailan kayo nag-break? Nung day po na nag-message ako sa iyo, 23. 22 ka nag-PM sa akin, ibig sabihin, 22. na-anticipate mo na mag-break kayo? Yes po, based dun sa situation. Okay. Gano'ng katagal kayo kasi nito? Po, 5.5 years po. Ilan taon na siya? Ka-age mo? 29. 3 years na po kami. Older ka ng 3 years. Okay. Opo. Bali, nagkakilala kami, Papa Jackson, nung pandemic era. Okay. 2020. Kumbaga, mabilis naging kumbaga, nag-message ako sa kanya na gusto ko siya. Gusto ko makilala. Paano mo siya nahanap sa Paano mo siya nahanap sa online? Kumbaga, ko po siya, katrabaho ko po. Okay. Katrabaho ko, pero kasi, Papa Jackson, magkaibang department. So, educator din siya. So, po kasi, yung building po namin, kumbaga yung company namin ay, or yung school namin ay may hotel, may hospital, kumbaga, po, yung iba-iba. So, kumbaga isang company kami pero hindi siya educator. Admin. Parang ganun po. Okay. Tapos? And then, ayun, kumbaga natawag yung attention ko.
And then, Bakit natawag yung attention mo? biglang, Papa Jackson, bigla akong nakita lang na parang interested na akong bigla sa kanya. Mhm. Parang ganun, yung parang naglalakad lang siya, tapos sabi ko, parang gusto kong makilala yung babaeng Ay, ito. pag-ibig talaga, no? Kapag Tapos, nakita ka. medyo kinakabahan ako. Yun ang team song mo, di ba? Ako'y natutuwa. Tapos, hindi ko po siya friend sa ng social media. Kumbaga, nag-message ako sa kanya na sabi ko, ang weird man and parang nakakatakot na may mag-message na hindi mo kilala. Pero gusto ko lang kung maging straightforward na gusto ko makilala. Alam mo, I respect men like you. Yung straightforward, di yung paligoy-ligoy. I like men like you. Opo. Konti na lang yung kumbaga, alam mo, dying breed na yan ganyan ngayon. Diba yung... But it would have been better if we did that in person. Ano? Kasi sa panahon ngayon, problema kasi, pag ginawa mo naman in person... Opo. Baka sabihin, or isipin, manyakis ako. Oo, minsan kasi iba yung dating no? Pero mas maganda pa rin yung in person Hi, this is weird, but I wanna get to know you. I don't wanna miss the chance. Ganun. Kasi ganun pa ba Jackson nangyari? Ang ngayon kasi, pag ganyan, pag di ka type ng real talk lang ha, pag di ka type nung kinilala mo, di ba, ipapost ka, story time, kanina, nandun, di ba, nako, kaya minsan ang hirap di ba, story time ka. Anyway. Yan naman, nung sinabi, kumbaga, nung chinat ko po siya ng ganun, sabi ko, isang malaking sorry, talagang pasensya na kasi sa chat ako nagpakilala. Kumbaga, sabi ko, sobrang mahiyain ko, pero ayoko namang ma-miss yung chance na makilala ka. So, in short po, okay lang naman daw po sa kanya. Nagkapalitan kami ng message hanggang nag-uusap tuwing gabi. Tapos, hanggang sa mga 1 to 2 weeks, sinabi ko na nagtapat na ako. At dahil mula umpisa pa lang ako, may gusto and the rest is history, sabi nga nila. Yes po. Okay, nag-break kayo. Kailan kayo nag-break? Noong 23. November. Okay. Yes po. After a decade no? Half a decade na. Ba't kayo naghiwalay? I mean, what happened? Okay naman, Papa Jackson, yung namin I mean, relationship namin, kumbaga. Wala akong idea na magkakaganon about third party po. Nagka-third party siya? Yes po. Okay. That's so sa namin kasi, Papa Jackson, mula nung 5 years namin, and then 5 years and 5 months namin. Talaga pong walang issue ng ganun. Parehas po kami ng walang pinagselosan, walang naging issue kasi kami, Papa Jackson, walang hindi kami nagpalit ng password ng Messenger, ng social media kasi yun trust. Simula na build na. Tapos hanggang okay na kami sa family. Tapos nagulat na lang ako isang gabi nung October 13. Sabi po niya ng mga bandang 8 p.m. pauwi na siya galing work. Tapos hindi na po siya nag-chat hanggang mag 1 a.m. Kumbaga mula 8 hanggang 1 tawag ako ng tawag. So medyo nabaliw-baliw na ako nag-aalala ako sa kanya. Nag-aalala ka, di ba? More than kumbaga kasi iba, praning kagad ikaw, more on worry. Opo, kasi po, first time po kasi ganun. Kumbaga 8 hanggang 1 sa 5 hours po siguro na yun. Every minute, every 2 minutes talagang tinatawagan ko. Nagre-ring naman po, pero hindi sumasagot. Okay. Kaya kumbaga parang nag-aalala ako baka may nangyari na. Tapos nung nag-message po siya, nung bandang 1 a.m., nagsisinungaling pa po siya. At sabi na wala yung cellphone niya. Tapos binalikan pa niya. Okay. Tapos sabi ko, sige, makakatulog na ako ng maayos kasi shape ka na. Sige, mag-usap na lang tayo bukas. Kasi alam ko rin pupagod siya. Tapos nung kinabukasan, wala siyang explanation. Kumbaga, nung parang normal na good morning, kung ano yung
pag-uusap ng mag-girlfriend, boyfriend. Tapos nung ako yung nagtanong, sabi ko, hindi ka man lang mag-explain kung ano nangyari kagabi. Hindi mo alam, mamatay na ako kaalala sa iyo. Akala niya, ano na yun? Akala niya water under the bridge na yun. Parang ganun. Opo. So, doon ko po siya napaamin. Kasama niya yung guy na may gusto sa kanya. Okay. Ang sabi lang po Sino niya. Naman yung guy? Sino naman yung guy? Ano po yan? Yung kasama po dun sa trabaho niya ngayon. Kasi kumbaga nagkaiwalay na po kami trabaho ngayon. So sila nagpunta? 2023. Ang sabi po niya, ang explanation niya sa akin, nagyaya daw po kumain. Ngayon, nung after kumain, lumakas daw po yung ulan. Kaysa daw po nagyaya na magkape muna, tumambay. Tapos, nung time po na yun, medyo talaga may hinala na po ako na posible na kumbaga kakamabutihan sila kaya ganun. Sabi ko sa kanya, hindi ba niya naisip yung mararamdaman ko? Kasi sabi ko, ako kahit paano, dami ko nakikilala. Daming yung kahit paano may nagbibigay ng motibo. Pero sabi ko, wala akong nireplyan o kung ano man. Di ba sabi ko, ang usapan po kasi namin, walang problema kung may mag-message sa'yo. Ang magiging problema lang kung paano tayo magre-respond. Kasi hindi natin hawak yung isip ng ibang tao. Tapos, ayun, Papa Jackson, nung time na yan, sabi ko, sige, papatawarin kita. Just make sure na hindi na ulitin. So, wait lang, ang tanong ko doon, yung hindi mo siya, yung oras na hindi mo ma-account, yung yung whereabouts niya, pinaliwanag ba niya yun? Bakit di niya sinasagot? Kasi kung walang mali siya yun, she would have answered the call. Anong paliwanag niya sa'yo? Ang sabi lang naman po niya ay yung cellphone daw po niya ay hindi niya hawak kasi nga daw po malakas ang ulan. Ha? Nasa bag daw po. Bakit? Nasa ilalim ba sila ng ulan? O sumilong kasi, sila? Yun ang ko, Papa Jackson, kumbaga. Ano po kasi, dahil yung 5 years nga po namin, walang nangyaring ganun. Kahit sobrang sakit, hindi na ako nagtanong kasi sabi ko, parang sarili ko lang yung sinasaktan ko. So medyo tanga ako sa part na yun kasi kumbaga, hindi ko inalam. Na alam ko hindi naman aaminin din ko sakali. Pero yun nga po yung sabi niya na kasama nga daw po niya yung guy, kaibigan lang naman daw po niya yun. Sabi ko, so pinagtatanggol mo pa yan, kaibigan mo, ano mo ba ako? Yun ang mga tanong. Mas pinili mo pang kasama yan. Sabi ko, ilagay mo yung paa mo sa mga sapatos ko kung ano mararamdaman mo. Halimbawa ako yung hindi magparamdam tapos nalaman mo may kasama ako ibang babae. Tapos sabi niya, I'm so sorry daw po. Tapos sabi niya, hindi na daw po siya deserving dun sa love ko. Sorry daw. Tapos, bakit daw? Ano ang kanilang ginawa? Kasi nga daw po nasaktan niya ako dahil kumbaga tumambay daw sila nung sabi, ang itrangga ko nga Papa Jackson, sabi ko, nag-check-in ba kayo? Nako. Sabi niya, yun daw po ang hindi. Talagang totally lang daw po. Yung tumambay lang daw po talaga. Tapos, to make the story short po, Papa Jackson, nung October 13, dahil nangihingi ng tawad, pinatawad ko. Kahit na yung lumipas yung mga araw na pag di siya nagme-message, kinakabahan ako. Andun po pala yun, Papa Jackson, na kahit mapatawad. Yung pag-overthink mo, parang sarili mo yung sinisira mo. Parang pati mga reasoning mo nababago. Tapos nung nagkita kami after nun, okay naman. Baga kung ano naman yung samahan namin dati, ganun pa din naman. Tapos dumating ang October 16. Okay.
October 16 po, 3 days after. So parang hindi ko alam kung instinct or kung ano. May naramdaman ako nung the way niya mag-chat. Sabi ko parang may bago. Ngayon, Parang there's something peculiar. po. Tapos eksaktong 10 days after no October 13, which is October 23, mansari po namin. Mm. Inulit 23 po ang niya. mansari nyo? Yes po. Wala lang. Ano lang, natawa. Wow! At tapos? Inulit po niya yung nangyari. Mm. Sabi ko, ano po kasi medyo maramdamin talaga ako or mapag-imbestiga yung utak ko. Nung time po kasi no October 13, nung unang beses niyang ginawa, ang sinabi niya, unang sabi niya nung bago siya magpaalam na, yung sabi niya pauwi na siya, nawawalan siya ng signal, humihina signal niya. Mm. Pero pauwi na daw siya. Ngayon na-iconic ko po yun no October 23. Tumawag po ako sa kanya, nag-video call ako sa kanya. Sabi niya, hindi daw niya masagot kasi mahina signal niya. Mm. Ngayon, nag-flashback yung nangyari noong 13. Tapos, ang sabi po niya ulit, pauwi na siya. Yun po yung huling message ulit. Inabot ng 5 a.m. naman po noong time na yun. Nako po. Papuntang overnight na yan, ha? 5 a.m. So, sa 5 a.m. na yun, imagine, Papa Jackson, mula 8 p.m. hanggang 5 a.m. kung ilang missed call. Kung ilang missed call yung tawag ko sa kanya. Asan kaya sila, no? Palagay mo. Yun yung dumudurog sa akin, Papa Jackson. Mm. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung pupuntahan ko ba siya on the spot, kung saan doon. Mm. Kasi po, ang hirap talaga yung, hindi, ito yung pipikit ka, gusto mo nang matulog, di ka makatulog. To the point na kinonta ko na magulang niya, kinonta ko kapatid niya, wala pa daw po sa bahay. Tapos, 5 a.m., sumagot na yung chat sa akin. Mm. Ang sabi niya sa akin, kailangan daw po namin mag-usap. Ayan na. Yun na. Tapos, no, Mm. sabi ko, hindi, kausapin mo ako ngayon. Kasi sabi po niya, mag-usap kami sa susunod daw po. Matutulog daw po muna siya, pero nasa bahay na daw po siya. Mm. Tinawagan ko po siya. Video call, sumagot naman po. Mm. Ngayon, ang explanation niya po sa akin, nagyaya daw po uminom yung mga kaibigan niya. Mm. Which is, hindi naman po siya umiinom. Hindi ka sure. Kasi nga, hindi mo siya kilala ng gusto. Yun nga po eh. Kumbaga, hindi, sa totoo lang Papa Jackson, sa 5 years naman, no doubt naman po talaga na ano yun. Well, sa puntong ito, it's very difficult to figure out what you can believe and what you can't believe. Yun nga po, Papa Jackson, kumbaga. Mm. Kasi ano po yan eh, mula nung first year namin, second year, na nagsasabi naman siya, may lalaki na nagme-message sa akin, may umaaligid sa akin. There must be something Sinasabi special with this guy kasi parang shielded the guy. Tama na? Opo. She shielded the guy. Ngayon, okay. sabi po niya, nung time na yan, nung 5 a.m., nag-inom daw po sila, ayun, kakawilan daw po niya. Kumbaga, anim daw po sila ng mga kaibigan niya. Okay. Ang una ko po kaagad tanong sa kanya, andun ba yung guy? Andun daw po. Pero 6 daw po sila. Naniniwala ka doon? Parang huminto na yung pag-iisip ko ng Papa Jackson. Kasi, kumbaga na, pag-awayan nyo na eh. May history na they were together until 1 a.m., di ba? Tapos, hindi mo ma-account yun. Tapos, ngayon magkasama sila hanggang 5 naman na umaga. Nung time na yun, Papa Jackson, tumulo na lang yung luha ko habang naka-video call kami. Hindi ko alam kung anong isipin ko, anong mararamdaman ko. Tapos, nung time po na yun, nag-break kami. Yun po unang breakup namin talaga nung October 23. Ngayon, nung makalipas po yung approximately at mga 3 weeks yata yun, wala po kami paramdam. Bigla ko siya. Kasi sobrang Papa Jackson, parang
Hindi ko na rin maintindihan yung sarili ko ng time na yan. Sobrang sakit. Everyday parang may nakasaksak sa'yo. So, Kahit anong wait gawin. lang. Ang inaamin niya sa'yo ay they're just together. Wala siyang inaamin more than that. Opo, wala pa. Wala pa po. Wala pa. Naku, Wala pa. papunta pa lang pala tayo sa exciting part. O sige, tapos? Ngayon po, nung mga 2.5 weeks yata yung nagdaan, nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, pwede ba tayo mag-usap? Tapos sabi niya, pwede daw kung kailan at saan. Okay. Sabi ko, sige, luwas ako kinabukasan. Teka lang, magkalayo kayo? Opo. You are from Bulacan. Where's she from? Sa Metro Manila po. Okay. Hindi naman ganun kalayo. But, kumbaga, e-effortan mo lang. Opo. Tapos, ginawa ko, lumuwas ako kinabukasan. Tapos, nung nag-usap po kami, ako pa po sinisi niya. Naku, sinasabi ko, naku! Wala lang, napaano lang ko. Tapos, Bakit daw po, ba't daw po kasi hindi ko siya pinupuntahan lagi. Hinanap niya sa iba, parang gano'n. Tapos nung sabi ko, reason ba yun? Bakit nung time na yun hindi ka lumapit sa akin? Hindi mo ako kinausap about dyan nung nagawa natin ang paraan. Tapos hindi na daw niya po maintindihan yung sarili niya. Kasi daw, dati naman daw po, mahal na mahal niya ako. Pero ngayon daw po din siya sigurado. Yun lang. Doon para akong sinaksak ng Papa Jackson. Oo, masakit yun. Sobrang sakit. Tapos nung time na yun, nung sabi niya kailangan daw po niya ng space. Binigyan mo ng keyboard, may space bar yun. No? Yun na nga po, gusto ko nang ipalo sa kanila. Huwag naman. No? Wag. Kasi po, nanghingi siya ng space, Papa Jackson. Sabi niya, yung hindi mo niya ako kakausapin. Space lang daw po para makapag-isip siya. Pero ikaw ba, may tanong ako kasi before, Apa. Did you try to research about the guy, ganon? Wala po akong way na So wala kang idea kung sino yung guy na yan? Wala. Tsaka po, alam niyo Papa Jackson, nung unang beses namin na magka-problema about dun. Dito pa lang po pala yun. Kasi to make the story short po, binigay ko yung space. Ngayon, nung hinatid ko po siya sa kanila, nung pauwi po ako. Kasi sobrang cold namin ng Papa Jackson. Okay. Tapos nung time na yun, po kasi ako, nakamotor ako eh. Alam niya po yun na yung pugso ng damdamin ko nung time na iniwan ko siya sa kanila. Talagang kung papaliparin yung motor, siguro napalipad ko. Ngayon, tumawag po sa akin, tumatawag. Tapos sabi niya, mag-usap daw po kami. Kumbaga, wag na daw po yung space kasi kakausapin na daw po niya ako. Wag na kasi space. Nung time na yun, sobrang bilis ko Papa Jackson, siguro mga ilang kilometro na rin inabot ko dun sa siguro mga 5 to 10 minutes niya ako tinatawagan. Hindi ko sinasagot. Hanggang nung nag-chat na po sa akin yung parent niya. Kausapin ko daw po kasi umakagulgul ng pag-iyak sa bahay. Tapos nung sinagot ko po yung tawag. Asan ka na ba noon? Nasa biyahe ka na? Nasa biyahe po. Po kasi, Papa Jackson, Metro Manila hanggang sa amin, abot ng 2 hours. 2.5 pag po Ngayon medyo malayo na po talaga yung naabot ko. Ngayon nung sinagot ko yung tawag sa kanya, umagulgul na po siya ng iyak. Tapos, sorry daw po. And then, to make the story short po, tinatawad ko ulit. Ano yung sorry niya? I mean, anong context ng apology? Yun nga daw po kasi yung nararamdaman niya, hindi na daw po niya sure. Ngayon dahil po bibigyan daw po niya ulit na chance na ayusin namin. Ilaban daw po namin. Okay. Bagay. Ngayon nung sa po na yun, nung pagka-uwi ko po. Kasi nung sabi po niya nung bago kami maghiwalay nung gabi na yun, bago ako umuwi, sabi po niya, single na daw po siya nung gabi na yun. Tapos nung kinabukasan po, nung tinanong ko po siya, single ka pa? Kasi sabi mo, ayusin natin. So, hindi na daw po. Kumbaga kami na ulit. Kumbaga. Pero sa puntong yun, wala pa rin siyang inaamin, di ba?
Wala pa po. Wala pa rin. Ngayon, excited na kayo malaman eh. O, tapos? Kumbaga, nilunok ko na lahat ng pride ko, nung pag-overthink ko, sa tuwing tutunog yung cellphone niya, ganun. Hindi ko sinabi, hindi ko pinahalata. Naging mas sweet yung mga hindi ko dati ginagawa ko. Kasi sabi niya, ang issue daw po niya, yun minsan hindi na ako nagiging sweet. Sa buong maghapon, message, video call, talaga pong kumbaga bumawi kami. Tapos, nung week na yan, may 4 days po, lumuwas ako. Saka tapos 4 days ko po siyang sinamahan, iatid sa trabaho. Tapos hindi mo nakita yung guy? Hindi po. Tapos susunduin. Tapos kumbaga uwi ako sa kanila, doon ako matutulog. Kumbaga 4 days ko po siyang kasama. Okay. Tapos after ng 4 days na yun, lumipas pa yung mga araw, mga 3 to 4 days ulit. Naulit na naman po. Hindi na naman po nagparamdam na kumbaga, hindi na naman nagparamdam ng pauwi na. Tapos nag-message na naman mga bandang 3 a.m. Sabi ko, nakauwi na daw po siya. Tapos kailangan daw po namin mag-uusap. 3:00 ng umaga? Yes po. Saan kaya siya galing nun, no? Yan nga, Papa Jackson. Bakit? Sabi ko, ako medyo matatag ako, pero noong time na yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ngayon po, nung kinabukasan, nung nag-usap na po kami, ayun nga daw. Kasi nga daw po, hindi na daw po niya sure kung mahal pa niya ako. Yun lang. And then, nung time daw po na nag-break kami nung 2 weeks mahigit, kumbaga nakakadate na niya yung lalaki. Okay. Tapos parang ang sakit, Papa Jack. Sinabi pa niya na yung lalaki daw po kasi na yun ang ma-appeal. Ma-appeal? Yes. Gumanon pa. Mas pogi daw po. Mas ma-appeal. Pusang gal. Pwede nilang iwanan ka, no? Nilait ka pa talaga. Tapos yung Papa Jackson, nung sinabi niya na yun. Durog na durog parang ka na. Lahat ng insecurities ko. Oo naman. I think, kahit naman siguro sino, di ba? Okay. Sabi ko nga po, sa 5 taon namin, wala ako pinakita hindi maganda. Ni minsan hindi ko siya namura, ni minsan hindi ko siya napagtaasan ng boses. Kaya minsan nagkukulang ako yung gusto niyan pumunta ako, pero ito wala ako way makapunta. So yan yung nangyari nung that's what happened nung November 22 po ng gabi. That's why. Okay. Kamusta ka? Sige, sorry. Yung lahat na insecurities ko, barado na po isip ko. Hindi na ako makapag-isip. Gusto ko nang ang sarili ko. Kasi Papa Jackson, nung sabi namin ayos namin, ang naging issue daw po, hindi ko siya pinupuntahan lagi. Which is, yung trabaho po kasi hindi stable. Actually, pwede naman talagang kasalanan mo yun. Pero hindi naman ma-justify na niloko ka niya. Hindi po kasi stable yung job ko ngayon. Pag siyempre natatapatipid, hindi makaluwas. And then, kumano pa ako ng stable job. Tapos, yung religion namin yung problema. Kasi magkaibang religion. Ngayon, buo na sa isip ko, lilipat na ako sa kanila. Kasi, nung niyaya ko po kasi siya dapat may lakad kami nitong first week ng December. Tapos, propose sana ako. Ba't mo ka tinawagan, JM? Gusto ko lang mailabas. Ano yun? Gusto ko lang mailabas po. Kasi yung
advice kasi parang hindi na kailangan kasi alam ko na yung realidad eh. Oh yeah, true naman. Teka lang, anong issue ng religion ninyo? You've been together for 5.5 years. Bakit? Why all of a sudden it's an issue but you've been together for half a decade? Hindi kasi po, ang setup po kasi namin talaga, magkaiba kami ng religion ngayon. Hindi pa namin tinatakal kasi po, sabi namin na po, problemahin na lang ng pag-ikakasal na kami. Well, I don't think that's healthy. I don't think that was... Kumbaga, pero ano naman Papa Jack, diba? May nag-compromise naman kami na kumbaga may naging setup na kami na pag-usapan prior tong ano. Okay. Tapos ayun na po, plano ko sana magpo-propose na ako kasi natanggap na ako doon sa stable job na in-applyan ko. Well, taga mamaya na ako. Anong gusto mo itanong sa akin? Meron ba, JM? Kasi kwentuhan lang to. Okay lang naman sa akin. Ayun, Papa Jackson, ano pa bang step yung gagawin ko hindi para balikan siya kundi para mapabilis yung proseso? Well, walang shortcut dyan. I mean, kung ang tanong mo ay kung Papa Jackson, paano ko siya makakalimutan agad-agad? I guess I am the wrong person tinawagan mo. Kasi wala namang, there's really no shortcut into healing our hearts. Diba? Yung sabi ko nga po. Pero may mga puna ako sa'yo. Ano po yun, Papa Jackson? Una, I think yung proposal na yan, I think that's too late for that. No? Ano na yan, charing-charing na lang yung magpropose sana ako. No? Ano na lang yan, you are doing that on a whim. Diba? Yes po. Hindi mo siya ginagawa dahil because of the real reason why you wanna marry someone. Ginagawa mo siya because you are trying to do it for another reason which is not right. Kaya ko sinasabi sa ito kasi kasama yan sa iiyakan mo eh, di ba? Kasama yan sa idadrama mo sa sarili mo. Dapat magpa-propose na ako. No. Huwag tayo maglokohan sa part na yan. You're not doing that, di ba? Well, siguro gusto mo siyang pakasalan but I think the bigger reason why bakit gusto mo mag-propose sa kanya ay dahil gusto mo siyang bakuran. Papa Jackson, kasi yung plano po na yun, actually may date na po kasi talaga. Before pa po mangyari yung October 23. Nakaplan na po yan na December. Kumbaga niyaya ko na po siya ng December first week. Sabi ko bakasyon kami kahit 3 days. Well, ikaw din naman nagsabi sa akin na tanggap ka lang kasi sa work kaya pwede na mag-propose. Kasi yun din po yung go signal na inano ko po na inihintay ko din. Kasi nung actually nasa half year na po ako nag-a-apply, Papa Jackson. Well, none of that would matter now kasi wala na kayo. Kaya nga po. Wala nang there's none of what we can talk about sa part niyan would matter now. Yes, ganda na lang 5.5 years of being with her. And ako bilang kaibigan mo pare ko, I do not want that to turn into a bad memory, or bad memories. Because as much as the ending is very hurtful, as much as the ending is very hurtful, well, she still gave you 5 years of her life. She believed that it's gonna go all the way through. Medyo nag-deviate lang sa duluhan. Hindi na nasunod, hindi kumbaga it wasn't all the way through, but she still gave you 5 years of her life. And yung 5 taon na yun, that's more than enough para ipagpasalamat mo rin yun sa kanya, no? Regrettably, sana hindi niya ginawa ito sa paraang ginawa niya kasi sana nakipaghiwalay na lang siya rather than experimenting with another guy. Diba? But if it was her way para testingin yung
yung I'm sorry for this, but I'll be very blunt, But if it was her way to taste, di ba, another man, is to try another man while being around you and play safe, pwede ka magalit sa kanya, but in the end, you cannot force someone to be in your life kung ayaw na nila. Yun po nga, Papa Jackson, kasi ang mahirap. Kasi mula nung nag-break kami, dapat galit ako kasi nga po sa ginawa. Pero hindi ako nagalit. Well, hindi naman requirement magalit pag tayo niloko. Yun lang siguro. Kung meron man nakakalungkot dito, hindi siya naniniwalang niloko kanya. Tama ba? Sabi nga po, hindi naman daw po cheating kasi kaibigan lang naman daw po niya yun. Okay. Bukas, pumunta ka ng Cartimar, bili kang pagong, bigay mo sa kanya. Ha? Sabi mo ito. Ito pagong, kausapin mo. Ha? Kwento mo sa pagong, sabi mo sa kanya. Sabi ko nga po, huwag niya. Ganito, huwag dadating sa point na makilala ko yung lalaki. Hindi na, huwag na. That's waste of effort. But, for the sake of this conversation, diba, sabi niya, kaibigan lang naman. Gunggong ba siya? Hindi ba niya naisip na kinumpir ka niya doon? At diba, pinuri niya yung lalaki at in effect, nilait ka niya. You never do that to a man you love. Anyways, lahat ng pinag-usapan natin, this is just all water under the bridge. No? Tapos na to. I mean, it's over. Diba? Medyo fresh pa lang kasi I'm not saying that I'm not saying na dapat mo makalimutan. I'm just saying as we sit and speak tonight, diba? She is now a part of your past. And I know that a big chunk of you still holds on to the memories na nagkaroon kayo. But then again, wala ka na magagawa but to let her go. Diba? Kumbaga, Papa Jackson, inano ko naman po sa kanya. Pinarating ko na yung message na talagang kumbaga pinapalaya ko na po siya. Sabi ko, kung sakali man na makahanap siya or nahanap na niya yung talagang gusto niya or magpapasaya sa kanya, huwag na niyang gawin yung ginawa niya sa akin. Hindi mo na kontrolado yun. Yun nga po. Kahit na ulitin pa niya yun, hindi mo... kahit ulitin pa niya, kahit... Paalam naman na po ako. But I understand that you say those things ceremonial kasi yung mga part na yun di ba? Kasi ang hirap umuusad, Papa Jackson, kasi parang gusto ko sa kwarto lang nakahiga. Yes. Trabaho, di nagtatrabaho. Well, we all have our ways of coping with heartbreak. If it would need for you to be lying down, di ba? And then, higa mo. But then again, wag mo siyang gawing lifestyle. Normal naman I mean, to be broken into pieces, it's normal. Di ba? Just make sure na kapag inhiga mo yan dahil gusto mo lang natutulog ka. Kasi that's loneliness I get that now. And just make sure that ikaw ba nakikinig ka ba sa akin? Parang walang pinapunta niya. Hindi mo ako pinapatapos na sinasapawan mo ako. Nakikinig pa ako. Sige, ikaw na. Ano yung gusto sabihin? Kasi nung time, Papa Jackson, para nakalimutan ko lang sabihin kanina. Nung malaking tulong din po kasi nung pinuntahan ako nung parent ko. Tapos umiiyak po sila kasi kumbaga nung may plan po talaga ako nun. Tapos nung nakita ko yung luha nung parents ko, parang natauhan ako. So parang nun ko lang natulungan ako mag-accept ng mga bagay. Kumbaga, kaya ngayon medyo natatanggap ko na. Medyo natatanggap. Masakit pero kumbaga, kailangan magpatuloy. Okay. Sige. Kaya mo yan, ha? Ano naman choice. Apo. Salamat po. Anyway, salamat sa pagtawag. Apo. Bye-bye, JM. Apo. Thank you po.